Napuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang kami pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanyaring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Bago siya umakyat sa langit, inuutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Bababa sa kanila ang banal na Espiritu at pagkakaloban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa simula pa, hanggang sa araw niya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga ang tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bininyagan kayo ng Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali at itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkatapos nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y maghahari sa sangkatauhan. Tugon. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansaob. Purihin ang Diyos, siya'y ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Tugon. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Tugon. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ikalawang pagbasa.
Dahil sa handog niyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kapakanan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway linawagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa banal na Ebanghelyo. Hallelujah, Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat mailang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo ang lahat para sa homilya. Si pinagdiwang natin ngayon ang kapistahan ng dakilang pag-akyat, the ascension ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus, ito ay mahalaga, aakyat siya para darating yung banal na Espiritu Santo. No, that's why next Sunday, we celebrate yung Pentecost, the coming of the Holy Spirit. So yung pag-akyat ng Panginoon, dahil baba yung Espiritu Santo, ipinakita, nakilala natin ang Diyos ay banal na Santatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung hindi siya umakyat,
hindi pa natin makilala ang Diyos dahil hindi bababa yung Espiritu Santo. Yung pag-akyat ni Jesus, yung kanyang ascension, ay hamon din sa atin. Hindi to katapusan. But ito yung simula para sa atin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. So sa binyag, tayo ay naging kasapi sa katawan ni Kristo. Siya yung ulo. Siya ay umakyat sa langit. Tayo ngayon bilang katawan ni Kristo, tayo ay ipagpatuloy natin ang misyon ni Jesus sa sanlibutan. Okay? That's why ang simbahan ay nagbimisyon. Tayo ay simbahan. Tayo ay katawan ni Kristo. Tayo ngayon ay magpatuloy sa kanyang pagbimisyon. That's why sabi nga dito, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga bansa. Okay? Humayo, binigyan ng instruction yung mga alagad para mag-mission. At ang mission nila para, anong sinabi? Gawing alagad. Diba? Gawin tayong alagad. So tayo pala, hindi lang miyembro ng simbahan. Dapat gawin tayong alagad sa pamamagitan ng pagpatuloy ng kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So hindi lang tayo member ng simbahan. Lahat ng binyagan ay ang kanilang bukasyon, maging disipulo, maging alagad. Okay? Dahil ang alagad sila'y nagpapatuloy sa misyon ni Kristo. Yung member, nakaupo lang ganun. Umuwi na yan sa bahay. Hindi yan nagbimisyon. Okay? Pero ang alagad, may misyon. That's why every day, pag pumunta tayo ng palengke, nagmamarket, mag-mission ka, mag-akay ka. Okay? Mag-inspire ka sa kababayan natin. Yun ang alagad. Diba? Ibahagi mo yung salita ng Diyos, yung napakinggan natin, i-share mo. Nasabihin mo, may pag-asa, sister. May buhay na walang hanggan. Si Kristo muling nabuhay, umakyat sa langit. Tayo bilang katawan ni Kristo, may pag-asa rin yung buhay na walang hanggan. That's why mahalaga na nandito tayo sa katawan ni Kristo. Yung iba nga, lumalapit ang ibang katawan. Lumapit ang ibang simbahan. No? Kaninong katawan kaya yon? At least alam natin, bilang katawan ni Kristo, may pangako, buhay na walang hanggan. Okay? That's why yung unang pagbasa, napakinggan natin sa unang pagbasa. Di ba? Yung mga alagad, habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi, ibig sabihin yung anghel, biglang tumayo sa tabi nila. Okay? Dahil yung mga alagad, yung pag-akyat na ng ni Jesus sa langit, kanya nakatulala sila. Pag natulala, parang Senado. Anong nangyari? Natulala. Natulala. Sabi nga ng mga anghel, mga taga-Galilea. Di ba anong sinabi ng anghel? Mga taga-Galilea. Anong sinabi? Yun ang di ba? Saan ang unang misyon ng Panginoon? Galilea. Parang men of mission. Kayo missionary, mga taga-Galilea. Okay? That's why ibig sabihin, patuloy, wag ka lang matulala dyan. Wag kang matulala. Mag-mission. Okay? Di ba? Yung iba natulala na sa problema, hindi na makamove on. Wag kang matulala. Mag-mission. Okay? Natulala na sa problema sa bansa. Mag-mission. Ipalaganap ang katotohanan. Diba? Marami ng mga fake news. Akala natin, no, na ito na yung katotohanan. Bilang nasa katotohanan, bilang katawan ni Kristo, ang mission natin na ipahayag ang katotohanan, ang mabuting balita ng Panginoon. Okay? So marami tayong kababayan na sa kadiliman, mag-mission ka para may liwanag ang buhay nila, may direksyon ang buhay nila. Parang itong mga alagad, na-shock sila, wala na ang Panginoon. Pero ito ngayong hamon, na wala ang Panginoon, tayo ngayon ay magpatuloy sa kanyang misyon dahil sasamahan pa rin tayo ni Lord, di ba? Anong promise niya? Tandaan ninyo, ako'y
laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Anong sinabi ni Lord? Kasama niya tayo hanggang mag-for good. Ganon. Hanggang sa katapusan. Kaya ibig sabihin, sasamahan tayo ni Lord sa ating pagmimisyon. Okay? Sasamahan niya tayo, no? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why makinig sa Espiritu Santo para hindi tayo mawala sa ating pagmimisyon. Dahil kung pakinggan mo lang yung sarili mo, no? Pakinggan mo lang yung galit mo, paano ka magmisyon? Okay? Dapat pakinggan ang Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo, ito yung Espiritu ng katotohanan. Okay? Yung katotohanan. Sometimes tayo may bias, di ba? Para hindi tayo mabalot sa bias natin, pakinggan ang Espiritu Santo. Yun ang simbahan, di ba? Sabi nga, simbahan ay synodal church. Listening church. Nakikinig ang simbahan. So tayo pala, disipulo, dapat marunong makinig sa Espiritu Santo. What if si Maria hindi nakinig sa Espiritu Santo? Walang Pasko, ano? What if si Joseph hindi nakinig? Wala. Okay? So, para maka-participate tayo sa plano ng Diyos, makinig sa Espiritu Santo. Yun ang simbahan. Marunong makinig. Okay? Maraming mga tao sumisigaw, no? Dapat marunong tayong makinig sa katotohanan. Hindi lang iyon ang kanilang sigaw pakinggan, dapat yung katotohanan. Ibig sabihin, ang simbahan ay a discerning church. Marunong makinig. Okay? Na makinig tayo na paano tayo gamit, kasi hindi tayo gagamitin ni Lord pag hindi tayo pakinggan natin si Lord. Di ba? Paano tayo gagamitin ni Lord? Baka gusto mo lang ang gawin mo yung sarili mo. Kasi gagamitin tayo ni Lord para magbigay ng liwanag para sa katotohanan. Kaso hindi ka nakikinig kay Lord, yung sarili mong pakinggan, paano tayo magbigay liwanag? Ang gusto mo lang i-impose, ang gusto mo, ang sarili mo. Hindi yan ang simbahan. Ang simbahan, marunong makinig. Di ba? Buti pa yung aso natin, marunong makinig. Sit, ganon. Oh. Pero tayo, hindi marunong makinig. Di ba? Yung halimbawa, sa bahay, may bisita, yung aso galit na, o ano, sabi, tahimik ka, tahimik. O nakinig. O di ka, ikaw galit na galit ka. O sabi, gusto mo nang sampakin, gusto mo na mag-revenge. Di ba? Sinaktan mo na. Sabi ng Espiritu, anak, makinig ka, wag. Pero pinakinggan mo yung galit mo. Sa nagsampalan kayo sa worldwide. O hindi ka nakinig. Ibig sabihin, ang pinakinggan mo, yung sarili mo, yung galit mo. Di ba? Sabi ni Lord, magpatawad ka na, anak. Magpatawad. Pero hindi ka nakinig kay Lord. Nakinig mo yung emosyon mo. Wag yan, anak. Wag yan. Pero hindi ka nakinig, na-inlove ka sa kanya, wag ka, may asawa ka na, may asawa. Hindi ka nakinig kay Lord. O nakinig ka lang when your heart beats faster than normal. Wow, di ba? So, yan ang ibig sabihin. Kung pakinggan natin si Lord, may kaayusan yung ating pamilya, yung ating community. Okay? That's why yung kung mga alagad, kung nakinig sila, di ba? Disappointed na sila, nakatingin doon, na stuck up, no? Kung hindi sila nakinig sa anghel, baka hanggang ngayon nakaganyan pa rin sila. Tulala pa rin, hindi naka-move on. 'Di ba? Ganon din sa buhay natin. Para maka-move on ka, pakinggan mo si Lord. Wag ba na yung nakaraan mo? Although in love ka noon, forget na 'yon. 'di ba? I-let go mo na 'yon para ka maka-move on ka. Pakinggan mo ang Espiritu Santo dahil may buhay kung pakinggan natin ang Diyos. Di ba? Kasi pakinggan ang salita. Para maka-move on, anong pakinggan? Salita ng Diyos. Para maka-move on, anong pakinggan? Huwag mo yung salita na, sana kung kami sana, na hanggang sana ka na lang. Sana all. Di ba? You let go,
Listen to the Spirit. Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Sa kabila ng nawasak yung buhay natin, sa kabila ng ating brokenness, aayusin ka ng Diyos kung pakinggan natin ang Panginoon. Amen? That's why the Holy Spirit, diba, yung alagad din, somehow they were prostrated, broken, but when they listen to the Spirit, binago sila ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At nabago sila. Before, takot na takot, but after the Holy Spirit, no, pinakinggan ng Espiritu Santo, puno ng buhay at nagmimisyon. Okay? So, ang taong disipulo, ang nagmimisyon, puno ng buhay. Ang missionary, ang nagmimisyon, ang katawan ni Kristo, ang nagmimisyon, puno ng buhay. Kasi ang nagmisyon pagbibigay, buhay. Kayo ba ay puno ng buhay? Nagmimisyon ba kayo? Or nagbibigay ng konsumisyon? Ang nagmimisyon, puno ng buhay dahil nagbibigay buhay. No? So sa ascension of the Lord, no, nagpa-remind sa atin na yung kanyang pagbalik, ito rin yung ating patuloy tayo, ipagpatuloy natin ang kanyang misyon. At ang kanyang misyon, naway pagpapalaganap ng mabuting balita at naway yung makinig, hindi lang maging membro, dapat sila maging disipulo. At ang disipulo ay yung nagbibigay buhay. No? Nagbibigay. That's why para hindi tayo sa buhay natin bilang OFW, may mga frustration sa pamilya, trabaho, ba't hindi pakinggan? No? Yung mga disappointment, yung emosyon, para may buhay, pakinggan ang Espiritu Santo. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan Sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo, at nanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan ng kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpahayag ng mabuting balita sa kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
Dakilang Dakilang Diyos, dinggin mo kami. At sa katahimikan, ipanalangin din natin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at mahihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Jesus, ang ginamay ng buhay binasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, nawa'y magbulan sa pag-aalay mo. Buhay na alaala lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang ginamay ng buhay binasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalunan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghain ng may kapakumbabaan at ipagkalubong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siyang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kaming ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng lalaki ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at dadin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nabalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Papa, at ni Cardinal Stephen, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Manuel, Fred, Marta, Father Lino, Father Peter, Sister Felicitas.
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa